Yes, Amen. Magandang araw po sa bawat isa. Muli, welcome po sa ating online Bible studies dito po sa Safron, Philippines. So, ang ating panimula po ay pag-aaralan sa gabing ito ay yung six step to Christian growth. Yung 6 na pamamaraan para tayo ay lumago bilang isang mananampalataya. There are 6 things we need to do for us to grow as Christian. Ganyan po. Hindi po tayo lalago bilang isang Kristiyano kung hindi po natin gagawin ang mga bagay na ito. Una pong bagay na dapat gawin para tayo bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, lumago, ay kunin po natin yung acrostic na growth. Acrostic po na growth, G-R-O-W-T-H. Okay? G-R-O-W-T-H. Now, letter G. Anong una natin dapat gawin para tayo ay lumago sa ating pagiging mananampalataya o Kristiyano? Letter G stands for go. Go to a Bible-believing church. Yun po yung unang-una. We need to go and look for a Bible-believing church. Isang example dyan, Amazing Grace Bible Baptist Church. It is a Bible-believing church. Diyan po nagpapastor ang inyo pong lingkod. Okay? Tignan natin yung sinasabi po ng Book of Hebrews chapter 10 verse 25. Hebrews 10:25. Sabi po ng talata, not forsaking the assemblings of ourselves together as a manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Hindi daw po dapat natin pinababayaan ang sama-sama nating pagtitipon. Gaya ng ugali ng ilan. Sa kanila po walang diin yung pagtitipon ng gawain. Yung gawain po ay hindi po sa atin. Ang gawain po ay sa Panginoon. Kaya hindi po dapat yan pinababayaan. Okay? Lalo't higit, gaya ng nakikita natin na ang araw ay papalapit na. Yung as ye see the day approaching, yung araw ng pagbabalik ng Panginoon ay papalapit na ng papalapit. Mas malapit kaysa kahapon, mas malapit kaysa nung last Sunday, mas malapit kaysa nung last month. Papalapit ng papalapit, approaching yung pagbabalik ng Panginoon. Kaya ini-encourage tayo na sa pagbabalik ng Panginoon ay meron tayong kakitaan tayo ng paglago. Kaya yun po yung letter G stands for go. Go to a Bible-believing church. Sabi po ng Hebrews 10:25, not forsaking the assemblings of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, so much the more as ye see the day approaching. Letter R of the word growth. Letter R of the word growth. Read. Read your Bible daily. How is your Christian life? Christian life without Bible reading is an empty life. Magiging stagnant Christian ka kung wala kang Bible reading. Kailangan po yun. Ang Bible reading po ay hindi lamang sa church o pag tayo nasa church. Ang Bible reading po ay ginagawa maging tayo ay nasa bahay. Yun po ang sinasabi ng Bible. Basahin mo ako. Basahin mo ako.
In 1 Peter chapter 2 verse 2, 1 Peter chapter 2 verse 2. Basahin ko po ang talata. As a newborn babes desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Kahalid tulad po ng isang bagong silang sanggol, ang isang mananampalataya ay magnanais din ng tunay na gatas ng salita. Yan. Upang tayo po nawa ay lumago sa pamamagitan nito. We have to read our Bible daily. Hindi po natin pwedeng iasa lang yan sa preacher. Hindi po. But we have to read it for us to grow. Hindi po para sa preacher lang ang pag-aaral, pagbabasa ng salita ng Diyos. Patunayan pa rin natin yan sa Acts chapter 17. Follow up verse po natin dyan. Supporting verse natin, Acts chapter 17. Acts chapter 17 verse 14. Nakita naman natin dito sa Acts chapter 17 verse 14. Ang sabi po ng talata, Acts 17 verse 11 po. I'm sorry. Hindi po pala 17:11 po. Acts chapter 17 verse 11. These were more noble than those in Thessalonica. Yun. In that they received the word with all readiness of mind and searched the scripture daily. Ang mga taga-Thessalonica, bakit po sila mabilis na lumago? Sapagkat po nung tinanggap nila ang salita ng Diyos nang may buong paghahanda ng kaisipan at sinaliksik ang mga kasulatan araw-araw. Search the scripture daily, whether those things were so. So, yung letter R ng word na growth na ating pong acrostic stands for Read Your Bible Daily. Meron nga pong kanta yung mga batang nagdi-DBS, yung Daily Vacation Bible School. Meron po nga silang kanta dyan Read your Bible, pray every day, and you grow. Yun po ang awitin ng mga bata. Pagka nagtuturo po ako ng DBBS. Ayan. So we have to read the Bible. Tayo po ang magbebenepisyo nun. At malulugod pa natin ang Panginoon. Now let's go to the third letter of the word growth. We're already finished with letter G, letter R. Now, the next letter is letter O. What does letter O stands for? Obey. Obey and be baptized. Obey. It's useless to read the Bible daily without doing it. Sabi nga sa book of James, but be ye doer of the word and not hearers only, deceiving yourself. Obey. So, Matthew 28:19, meron pong Great Commission. In the book of Matthew chapter 28 verse 19, ano po yung Great Commission na binibigay sa atin ng ating Panginoon? 28:19 ng Mateo. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son
and of the Holy Ghost. So that's the Great Commission. Iniwan po yan ng Panginoon sa kanyang 11 disciples and then sa kanyang mga disipulo. Kasi kung babasahin ko po yung verse 18 prior to verse 19, and Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Para po tayo mag-grow, obey natin yung salita ng Diyos at tayo po ay magpabautismo. Magpabaptize ka dun sa church kung saan ka nakakilala sa Panginoon, kung saan ka kumakain ng salita ng Diyos. In Acts chapter 2, verse 41, isa follow up pa natin dyan, supporting verse pa natin. Acts chapter 2, verse 41. Yan. Basahin ko po So sabi po ng talata rito, sa verse 41, chapter 2 ng book of Acts, Then they that gladly received his word were baptized in the same day. They were added unto them about 3,000 souls. Look at this. Okay? Then they that gladly received the word, after receiving the word of God, sabing ganon ng talata, they were baptized. Binautismuhan sila sa araw ding iyon. At sila po ay naging officially member ng gawain ng Panginoon, ng church. Alam niyo po, yung church, gawain po yan ng Panginoon. Hindi po yan gawain ng pastor o gawain ng tao. Yan po ay gawain ng Panginoon. Yan po ang church. Okay? So, tapos na po tayo sa letter R, o sa letter G, stands for go. And then, letter R, read. Then, letter O, obey. Now, let's go to the next letter of the word grow. Growth. Okay? 6 steps to Christian growth. W stands for witness. Witness. When we say witness to others, the Lord Jesus Christ. We have to share to others the Lord Jesus Christ. Dito po sa Bible, lahat po ng nakakilala sa Panginoon. Like for example, yung Samaritan woman at the well, doon sa John chapter 4 John chapter 4. Nung nakilala nung Samaritana yung Panginoong Jesucristo, sabing ganon, humayo ka, tawagin mo ang mga kaibigan mo upang sila nawa ay maligtas din. Okay? Hindi lang kaibigan niya, tinawag niya nga buong bayan. Look, I have found the man na sinasabi nilang Messiah, yung Savior. Okay? Witness to others. John chapter 1, verse 8, hindi po ang pagwi-witness, hindi gawain po ng pastor lang, no? Una nga, dapat natin witnessan yung ating mga loved ones na unsaved. Natagpuan ako ng Panginoon, nakilala ko ang Panginoon, ako'y naligtas, may Savior, nakilala ko na, the Lord Jesus Christ, gusto ko makilala nyo rin sila. Things like that. Bahagi din natin yung dakilang kaligtasan. Yung great salvation is a free gift of God and it is available to all people. We need to share it first dun sa ating family, friends, loved ones, maging sa ating enemy, pinapashare nga yan. Okay?
Acts chapter 1 verse 8. Sabi po rito ng talata, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you," o matapos naligtas, nakatanggap o binigyan tayo ng kapangyarihan. Ang sabi diyan, "And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of earth." Lahat po binibigay sa atin yung privilege na mag-witness to others, to our unsaved friends, neighbors, loved ones, even strangers. Share natin yung free gift of God, which is salvation through Jesus Christ. I-share natin upang sila man ay makakilala rin sa Panginoon. Huwag po natin sarilihin yung free gift of God. Tinanggap po natin yan ng free. It was freely given to us, and that is by the grace of God. Ibahagi din natin sa iba. By the grace of God, sila rin po ay makakilala sa Panginoon. Bottom line, maliligtas yung ating unsaved loved ones, friends. Ba? Share natin, mag-witness tayo to others. In John chapter 4, verses 28. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung Samaritan woman. The woman then left her water pot. Iniwan niya yung kanyang iniigib na water pot, yung tapayan, and went her way into the city and said to the man, "Come, see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ?" Hali kayo, tignan niyo yung isang lalaki na nagsasabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Hindi ba ito ang Kristo? Kaya nga, sa gayon sila ay lumabas ng lungsod at lumapit sa kanya. Nag-witness siya. I-witness niya doon sa kanyang neighborhood, sa buong bayan, yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa kanya. Ibig sabihin, tayo ay lalago kung tayo ay marunong mag-witness to others of Christ. Okay? And next, GROWT. T stands for the word thank. We have to thank God daily. All things were made by Him, visible and invisible. We have to thank Him daily. Okay? Pasalamatan natin siya daily. Okay? Araw-araw. One morning when you wake up, still alive, humihinga ka, buo ka, salamat Panginoon sa panibagong araw na ito na ipinagkaloob mo sa akin. Patuloy mo po akong gabayan sa maghapon. Simple prayer of thanksgiving should be done by Christian, and it is a sign of growth. It is a sign of growth. Kung ikaw ay palagian, nagpapasalamat sa panalangin sa Panginoon. Tingnan po natin, Philippians chapter 4, verse 6. Okay? Philippians chapter 4, verse 6. Anong sinasabi po ng talata? Philippians chapter 4, verse 6. Yes. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication. Ayan. With thanksgiving, let your requests be made known unto God. Kailangan natin ipaabot palagi sa Panginoon yon.
yung ating pasasalamat. Huwag po tayo maging balisa sa walang anuman, kundi sa mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at kahilingan ng may pasasalamat. Hayaan natin, maipamahanhik natin, maipaabot natin, maipaalam natin sa ating Diyos ang ating pasasalamat. At yan po ay gagawin natin araw-araw. Okay, we have to thank God daily. Alam niyo po, sa first book of the New Testament, nabanggit rin yan. In Matthew chapter 7, verse 7. Diba? Sabi po ng Matthew chapter 7, verse 7, ask and it shall be given you, seek and ye shall find. Okay? Knock and it shall be open unto you. Humingi at ito'y maibibigay sa inyo. Humanap at kayo makakasumpong. Kumatok at ito ay mabubuksan sa inyo. We have to thank God daily in prayer. Amen? Next. G-R-O-W-T-H. H stands for the word honor. Honor God. We need to honor God with tithes. Tithes. I-honor natin ang ating Diyos doon sa tinatawag na ikapo. Tingnan natin anong sinasabi ng Bible when it comes to tithes and offering. In 1 Corinthians chapter 16, 1 Corinthians chapter 16 verse 2. Upon the first day of the week is Sunday, let every one of you lay by him in store. Ano yung in store? Yung po yung church. Okay? As God had prospered him, that there be no gathering when I come. We need to support the church of the Lord, the church of God, through our tithes and offering. Kaya nga, first day of the week, pupunta tayo sa church, at i-honor natin yung ating Diyos dun sa ating tithes. Yung tithes, kung paano tayo pinagpala ng Panginoon for the whole week. Okay? Alam nyo, nasa Old Testament, pinapractice na po yung tithes. Tingnan natin in Malachi 3:10. Malachi chapter 3 verse 10. Sa Old Testament po, pinapractice na po yan. Kunin ko lang po yung aking malaking Bible dahil doon nakikita talaga kung paano pinagpala ng Panginoon. Paano po tayo pinagpala ng Panginoon. Ito, laki kong Bible. Malachi chapter 3 verse 10. Sinasaad po dito yan na tayo po ay dapat maghahandog ng ating o magkakaloob ng ating tithes sa ating Panginoon. Malakay, last book po yan. At tinan nyo, kung mapapansin nyo, yung Malakay po is the last book of the Old Testament. Dahil yan din po ay pinapractice sa New Testament. Okay? Malakay chapter 3 verse 10. Sabi po ng talata, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts. If I will not open you the windows of heaven, pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Yung mga mananampalataya, minsan sinusunod yung doktrina ng tao Yung man's doctrine. Ang nakakalungkot,
Ito na po yung sikreto para tayo'y pagpalain ng Diyos. Ayaw sundin. Look at this, ha? Bring ye all the tithes. Okay, ano yung tithes? 10%, kaya nga tithes, of our income. Sabing ganon, into the storehouse. Saan ba yung storehouse? Sa church. That there may be meat in mine house. Okay? And prove me now herewith. Sabi ng Panginoon, no? Kina-challenge tayo. Prove me now herewith, saith the Lord of hosts. Kung hindi pagbubuksan ko kayo ng bintana ng langit, okay, at pauulanin ko ang pagpapala. Wow, what a promise. And pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Upang hindi kayo magkaroon ng sapat na lugar upang pagsisidlan ng pagpapala mula sa Diyos. Alam nyo, pag nag-bless ang Panginoon, ibang klase. Talagang blessing. And it is the Lord Jesus Christ who is capable to pour out a blessing kung ang mga mananampalataya ay masunurin. Amen? So, to wrap it up, 6 steps to Christian growth. Okay? Sabi dyan, G stands for go. Go to the Bible-believing church. Okay? Gaya ng Amazing Grace Bible Baptist Church. Yan. Hebrews 10:25 po yan. Letter R stands for the word read. Read your Bible daily. 1 Peter chapter 2 verse 2, Acts chapter 17 verse 11. Next, letter O stands for obey. Obey and be baptized. Matthew 28:19, Acts 2:41. Okay? Alala ko uli yung awitin ng mga bata. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Galing, no? Amen. Letter W stands for witness. Witness to others of Christ. Sure naman natin ang ating nakilalang Panginoon sa iba. Acts 1:8, John 4:28 and 29. Letter T stands for the word thank. Thank God daily in prayer. Pag tayo nagpe-pray sa Panginoon, magpapasalamat tayo. Kasama palagi yun. Yun yung prayer and supplication with thanksgiving. Philippians chapter 4 verse 6, Matthew chapter 7 verse 7. Yan po yung mga supporting verse para dyan. Last letter of the word growth, H, honor. We have to honor God with tithes and offering. 1 Corinthians chapter 16 verse 2 and Malachi 3:10. Following these 6 steps, tayo po ay lalago sa Panginoon. Maraming salamat po. Let us go to the Lord in prayer. Amang banal, dakila sa lahat, muli maraming salamat. At sa araw na ito, patuloy po kami nakapag-aral ng iyong mga salita. Salamat po sa Sapron Philippines na patuloy mong ginagamit upang ang iyong mga salita ay mapakinggan ng mga nagtatrabaho, mga bawat kabahagi ng Sapron Philippines. Nawa sa bawat nakapakinig, meron pong natuto, may lumago, meron din pong nagbunga. Tulungan mo na ang amin pong napag-aralan sa araw na ito ay hindi basta lamang narinig, O Diyos. Ito po ay maisapamuhay ng bawat isa sa amin upang ang bawat isa ay lumago sa pananampalataya sa tunay at buhay na Diyos. Maraming salamat na muli. Pagpalain niyo ang bawat isa
ang bawat nakapakinig. Patuloy niyo po kaming ingatan sa maghapong ito at nawa ang aming mga unsaved loved ones, friends, and neighbors ay mapakinggan din o mabahaginan din ng katotohanan na amin pong natututunan o napag-aaralan sa aming online Bible studies dito po sa Sapron, Philippines. Pagpalain niyo po ang Sapron, Philippines. Ingatan niyo po ang bawat isa magmula po sa higher ups hanggang sa bawat kabahagi ng gawain sa Sapron, Panginoon. At lahat ng papuri at pasasalamat ay binabalik po namin sa inyo sa pangalan po ni Jesus na siya pong aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat po ng nakapakinig, nakapanood, magsabi ng Amen. Amen and Amen. Maraming salamat po. God bless us all. God bless Sapron, Philippines and the rest of the De Los Santos family groups of company. Stay safe. Muli, salamat po.